Ang tunay na kaibigan, hindi ka lang bubuhatin sa mga araw na hindi ka makalakad. Gagawa pa sila ng paraan upang ilapit ka sa tunay na manggagamot, kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naruroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay friend. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw nito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries. Nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ikaw ba'y merong kaibigan? Yung totoong kaibigan. At ano kadalasan ng iyong batayan ng pagiging totoong kaibigan? O ikaw sa sarili mo, yung pagiging mong totoo sa iyong kaibigan? Sabi nga, kapag nakatagpo ka kahit isang totoong kaibigan, napakaswerte mo. Ang totoong kaibigan ay isang napakalaking kayamanan. Madalas kasi ngayon, mahirap nang mahanap yung totoong kaibigan dahil uso na raw ngayon yung gamitan. Yung mahalaga ka lang kasi may gamit ka pa. May halaga ka kasi napapakinabangan ka. Pero kapag wala ka ng gamit, wala ka ng pakinabang, wala na yung halaga mo at wala ka na rin kaibigan. Maraming beses ko nang narinig ang mga ganitong kwento at karanasan ng marami sa pakikipagkaibigan. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na bago mo hanapin ang tunay at totoong kaibigan, ikaw muna. Gawin muna natin sa ating mga sarili. Tayo muna yung maging totoong kaibigan. At dito sa ating gospel today, binibigyan tayo ng isang napakahalagang
palatandaan kung sino nga ba ang tunay at totoong kaibigan. Dito sa ating gospel, narinig natin may isang paralitiko na binuhat ng 4 na magkakaibigan at dinala papalapit kay Jesus. Subalit dahil sa dami ng tao, hindi sila makapasok, hindi sila makasingit upang mailapit ang kanilang kaibigang paralitiko sa ating Panginoon. Napaka-creative. Umakyat sa bubong, binakbak yung bubong at doon nila inilulos yung kanilang kaibigang paralitiko. Mga kapatid, itong larawang ito ay nagpapakita sa atin what friendship is all about. Sabi nga, that's what friends are for. Ang totoong kaibigan, bubuhatin ka sa oras ng iyong kahinaan, sa oras ng iyong kawalan, sa oras ng kapansanan, sa oras na hindi ka makalakad, sa oras na tila ba wala ka ng kwenta at halaga. Ang totoong kaibigan, bubuhatin ka. Hindi lang yon. Ang totoong kaibigan, hindi ka lang bubuhatin sa mga ganong pagkakataon at oras. Ang totoong kaibigan, tutulungan ka na muling makalakad. Dadalhin ka sa manggagamot. At yan ay si Jesus. Subalit minsan, may mga hadlang. Minsan, tila ba mahirap mangyari ito tulad sa ating gospel. At makikita natin na ang mga totoong kaibigan, hindi basta-basta sumusuko. Gagawin ang lahat para mailapit ka sa manggagamot. Mailapit ka kay Jesus. At magkaroon ka ng tunay na kagalingan upang makalakad kang muli. Ang totoong kaibigan, hindi ka hahayaan sa iyong higaan. Hindi ka hahayaan na buhat-buhat ka na lamang habang buhay. Ang totoong kaibigan, gagawa ng paraan para makalakad ka. Hindi sa sarili nilang galing, kundi sa galing at sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto ng totoong kaibigan na lumakad ka. At makita natin na si Jesus ang siyang pinaka mabuti at totoong kaibigan natin. Na gusto tayong palayain mula sa ating pagkakabilanggo sa kasalanan. Gusto tayong palayain mula sa mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo umuusad at lumalakad sa buhay. Gusto ni Jesus, bumalik tayo sa orihinal na plano ng Diyos, na tayo makalakad at tayo mabuhay ng totoo, ng masaya at makahulugan. Yan ang totoong kaibigan. Ang kabaliktaran niyan ay hindi totoo. Kapag gusto ng kaibigan na nakaratay ka na lang sa higaan, na hindi ka man buhatin, kundi pagtawanan at siraan ka, na hindi ka man lang ilapit sa Diyos, ilapit kay Jesus, na hindi pangarapin yung iyong kabutihan, kundi pinagdarasal ka pang manatili na lang sa ganyang kalagayan, hindi yan totoong kaibigan. Mga kapatid, magandang tingnan natin ang ating mga sarili. Sabi nga, friendship is the only love that lasts. Sana sa buhay na ito, sana tayo ay maging palakaibigan. At yung tunay na pakikipagkaibigan ay dapat sinisimulan sa ating mga sarili. Na bago mo hanapin yung totoong kaibigan, ikaw muna maging totoo sa mga kaibigan mo. Alisin natin sa ating mga sarili yung mga bagay na magiging dahilan para tayo maging hindi totoo sa ating mga kaibigan. Let us be like Jesus. Let us be like the 4 friends dito sa ating gospel. Gustuhin natin, pangarapin natin kung ano ang the best, kung ano ang mabuti sa ating mga kaibigan. Tulungan natin ang ating mga kaibigan to be the best version of themselves. If not the best, at least the better version of themselves. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan. Sana tayong lahat ay maging mabubuti, totoo at tapat na kaibigan sa isa't isa. Because friendship is the only love that lasts. Ang tanging pag-ibig na nananatili hanggang wakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos, tulungan mo kami na maging totoong
at mabuting kaibigan sa aming kapwa, tulad ni Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.